Magandang umaga po. At tunay nga po na tayo po ay pinagpala ng Panginoon dahil tayo po ay makikinig muli ng salita ng Panginoon. Kung maalala po ninyo yung first Sunday, ang tinalakay ng ating pong pastor ay yung pong tinatawag na honoring the Holy Spirit. Di ba, no first Sunday, na igalang po natin, irespetuhin po natin, itaas po natin ang banal na Espiritu. Ngayon pong umaga, ang tatalakayin po natin o ang message po ngayon pong umaga is walking in the fellowship with the Holy Spirit. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Walking in the fellowship of the Holy Spirit. Sa Tagalog po ay paglakad o pamumuhay na may pakikisama sa banal na Espiritu. Paglakad o pamumuhay na may pakikisama sa banal na Espiritu. Segue ko lang po ng konti, ibalik ko lang po. Babalik ko rin po. Alam niyo po, pag pinag-usapan ang banal na Espiritu at pinag-usapan yung Word of God, yung reading and meditation of the Word of God, pag ang ipinipreach po ay Word of God, yung about reading the Word of God, meditation of the Word of God, tapos ang ipinipreach po is about the Holy Spirit, alam niyo po, ito po ang dalawang topic na paborito ko po. Bakit po? Kasi kapag ito ang ipinipreach, ito po ang pinapangaral, all ears po ako, nakikinig po ako. Kasi dito po sa dalawang ito, yung reading of the Word of God, meditation of the Word of God, all about the Word of God, and all about the Holy Spirit, nandito po yung tinatawag na fullness of God. Nandito po lahat yung nakapaloob, lahat ng bagay patungkol sa buhay Kristiyano, patungkol sa buhay natin bilang isang mananampalataya ng Panginoon Jesucristo. Kaya kapag ito po ang topic, talagang ako po ay gising na gising at buhay na buhay. Bakit po? Kasi it's about the Holy Spirit and it's about the Word of God. The Word of God. Ngayon po ang ating pong teksto ay mababasa po natin sa Galatians chapter 5, verse 16. Mga kapatid, basahin po natin sabay-sabay yung namnamin po natin ang salita ng Panginoon na ito po ay tumimo sa ating puso at kalooban. Ready? 1, 2, 3. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ulitin ko po. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ang pangalawang teksto po natin ay 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Basahin po natin mga kapatid, sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ulitin ko po. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Yung communion po dyan sa ibang translation, kamukha sa NIV or sa ibang translation ng Bible, ito po ang ginamit po dyan na hindi communion, kundi fellowship. Kaya po kapag narinig niyo po salitang communion or fellowship, ito po ay isang ibig sabihin lamang. Diba? Isang ibig sabihin lamang. Para po maintindihan po natin yung ating pong pag-aaralan ngayong pong umaga, tingnan muna po natin anong ibig sabihin ng walk. Diba? Pastor Arnel, alam ko naman ibig sabihin ng walk eh. Maglakad eh. Diba? Maglakad sa Tagalog, diba? Pero alam niyo po, pag tingnan natin sa Greek word, yung walk, ako po ay nagulat eh. Ako po ay nagulat, hindi nagulat o namangha. Hindi po ako nalito nagulat po ako at namangha. Bakit po? Sa Greek kasi ang ibig sabihin ng walk is perifateo. Perifateo. Diba? Na ang ibig sabihin, to live, deport oneself. Sabi ko, Lord, paano ko ba ipapaliwanag to? Kasi pag tinagalog natin to, ang ibig sabihin, mamuhay ka ng malayo sa iyong sarili. Paano ko ipapaliwanag to? Sabi ko sa Panginoon. Kaya sabi ko, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng deport. Ang ibig sabihin ng deport is to remove someone or something. Kaya alam niyo po sa Greek, sa Griegong salita, ang walk po ay malalim na salita. Ang ibig sabihin po nito, mamuhay at kumilos ng maayos or mamuhay at mag-asal ng tama. Ang ibig sabihin ng walk sa Griego o sa Greek ay mamuhay at kumilos ng maayos o mamuhay at mag-asal
ng tama. Yun po ang ibig sabihin ng walk. Di ba? Ngayon po, anong ibig sabihin ng fellowship or communion? Sa Greek po, ang ibig sabihin ng fellowship or communion is koinonia. Diba? Koinonia means partnership or participation. Partnership or participation. Ibig sabihin, pag sinabing fellowship, tayo ay nakikipag-partner sa banal na Espiritu. Tayo po ay nakikisali sa banal na Espiritu. Tayo po ay nakikisama sa banal na Espiritu. Kaya kung babalikan po natin yung ating title sa Tagalog, ang sabi doon, paglakad o pamumuhay na may pakikisama sa banal na Espiritu. Paglakad o pamumuhay na may pakikisama sa banal na Espiritu. Mga kapatid, mga minamahal, itong title na to, Walking in the Fellowship with the Holy Spirit, is not just a praise or sentence. Hindi lamang to isang salita o isang praise lamang, kundi ito po ay may kaugnayan sa ating pong spiritual being. Ito po ay may malalim na kaugnayan sa ating pong spiritual na kalalagayan, sa ating pong spiritual na relasyon sa Panginoon. Sapagkat kailangan po natin lumakad kasama ng banal na Espiritu. Katulad ng sinabi po ng ating pong pastor, wala po tayong magagawa kung wala ang banal na Espiritu. Kung hindi natin kasama ang banal na Espiritu, hindi po natin kayang mabuhay. Sapagkat ang banal na Espiritu ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isang nananampalataya sa Kanya. Diba? Sa buhay ng bawat isang nananampalataya sa Kanya. But it has a deep meaning in our spiritual being. It's about living your daily life in connection with the Holy Spirit, not just believing intellectually. Ang ibig sabihin po nito ay hindi lamang alam natin na tayo ay ang banal na Espiritu ay nasa atin o ang banal na Espiritu ay namumuhay sa atin, kundi tayo po ay meron pong malalim na pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu. Diba? Na tayo po ay may malalim na koneksyon sa banal na Espiritu. Na ang ating pong pagkaalam sa banal na Espiritu ay hindi lamang sa isip lamang, kundi maging sa ating puso, sa ating kaluluwa at sa ating Espiritu, kilala natin ang banal na Espiritu. It's about being aware of His presence. Tandaan po natin, kailangan aware po tayo lagi na ang banal na Espiritu ay kasama po natin. Kahit pumunta tayo sa kaliwa, kahit pumunta tayo sa kanan, kahit pumunta tayo sa likod, kahit pumunta tayo sa harapan, kahit saan tayo magpunta, maging aware po tayo, isa-isip po natin na ang banal na Espiritu ay kasama po natin. Pag sinasabi natin walking in the Spirit, ibig sabihin, you are aware na ang banal na Espiritu ay kasama mo. Pangalawa, sabi doon, listening and responding to Him. Nakikinig tayo sa Kanya at tumutugon tayo sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, ang banal na Espiritu po ay hindi po entity. Pag sinabing entity, isang bagay na inilagay lang. Ang ibig sabihin ng entity, isang bagay na inilagay lang. Kundi ang banal na Espiritu ay hindi po siya entity, kundi siya po ay persona. Siya po ay person. Kamukha sinabi po ng first Sunday, He is a person. And therefore, dahil siya ay persona, siya po ay nakikinig sa atin. Siya po ay tumutugon sa atin. Kaya nga po, kapag tayo po ay aware sa banal na Espiritu, kapag tayo po ay kinikilala natin ang banal na Espiritu, ina-acknowledge natin ang banal na Espiritu, dapat nakikinig din po tayo sa Kanya. Kaya nga po, di ba may tinatawag tayong quiet time o yung devotion po natin. Bakit tayo magkaroon ng quiet time? Kasi meron tayong oras na manahimik at makinig sa banal na Espiritu. At handa tayong tumugon anuman ang ipagawa niya sa atin. Diba? Ano man ang ipagawa niya sa atin, handa tayong tumugon. Paano maririnig ko anong pinagagawa ng Diyos kung hindi ka naman nakikinig sa Kanya?
Paano mo malalaman kung anong pinagagawa ng Diyos? Paano ka makakatugon sa Diyos kung hindi ka naman nakikinig sa Kanya? Dapat ikaw ay nakikinig at handang tumugon. Pangatlo, living in alignment with God's will. Di ba? Kapag ikaw ay lumalakad sa banal na Espiritu, o kapag alam mo na ang banal na Espiritu ay kasama mo, dapat naka-align ka lagi sa Kanyang kalooban. Diba? Lagi kang naka-align sa Kanyang kalooban. Pastor Arnel, hindi ko nga alam kung ano yung kalooban ng Panginoon eh. Ano ba yung kalooban ng Panginoon sa akin? Mga kapatid, mga minamahal, ang kalooban ng Panginoon, ang mismong puso ng Diyos, ang mismong nasa isipan ng Diyos, ang mismong nasa Kanyang core value sa ng Panginoon ay nakasulat na mismo sa Kanyang salita. Kaya kapag ikaw ay laging nagbabasa, laging nagme-meditate, laging nag-aaral sa salita ng Panginoon, ikaw ay naka-align, ikaw ay ma-align sa kalooban niya. Walang nagbasa ng salita ng Panginoon, walang nag-meditate ng salita ng Panginoon, at walang nag-aral ng salita ng Panginoon na naligaw ang landas ng buhay. Wala akong narinig na tao na binabad niya ang salita niya, ang buhay niya sa salita ng Panginoon, at ang buhay niya ay magulo, ang buhay niya ay wasak. Wala akong narinig na ganun tao. Lahat ng tao na napakinggan ko, nag-testify, man and woman of God, na sinabi nila na sila ay nag-emerge. Pag sinabi nag-emerge, nagbabad sa salita ng Panginoon. Umayos ang buhay, gumanda ang buhay, na-align ang buhay nila sa Panginoon. Sa Panginoon. Ongoing relationship, not a one-time event. Kapag tayo po ay lumalakad sa banal na Espiritu, kapag ino-honor natin ang banal na Espiritu, ito po ay ongoing relationship. Hindi po ito one-time event. Na kapag tayo po ay nabautismo ng banal na Espiritu, tapos na. Maganda yun nabautismo ka ng banal na Espiritu. Maganda yun nakakapag-speaking in tongues ka. Maganda yun nakakapag-interpret ka ng salita ng tongues. Maganda yun nakakapag-prophecy ka. Maganda yun nakakapangaral ka ng salita ng Panginoon. Pero ang pinakamaganda, pinakamainam at pinakamabuti na meron kang araw-araw na relasyon sa banal na Espiritu. Diba? Yun po ang pinakamaganda. Bakit po? Kasi ang relasyon natin sa Diyos, ang relasyon natin sa banal na Espiritu ay hindi lamang po one-time event. Nang tanggapin mo ang Panginoon Kristo sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas, ito po ay simula. Hindi po ito katapusan. Ito po ay simula at meron pong kasunod. At hindi po yan matatapos hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon Yesu Kristo. Diba? Kaya kailangan tayo po ay magkaroon ng ongoing relationship with the Holy Spirit. Not one-time event. Being dependent on Him. Being dependent on Him. Umasa tayo sa Kanya. Umasa tayo sa banal na Espiritu. Umasa tayo sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, kahit hindi ko naman sabihin, alam ko na alam ninyo, sa puso at kalooban ninyo, na walang ibang pwede tayong asahan kundi ang Diyos. Pero, ang tanong ko is, pinapractice ba natin araw-araw na asahan natin siya? O may mga times sa buhay natin na umaasa pa rin tayo sa ating abilidad, sa ating kakayanan, sa ating nakikita, sa ating nararamdaman, sa mga bagay na meron tayo, at tayo ay umaalis sa ating pong pag-asa sa Diyos. Diba? Kapag tayo po ay ino-honor natin ang banal na Espiritu, kapag tayo ay nais natin ang banal na Espiritu ay nasa atin, dapat lagi tayong nakadepende sa Kanya. Sa oras ng kagipitan, siya ang tinatawagan natin. Sa oras ng kagalakan, siya ang pinasasalamatan natin. Sa oras na wala tayo, sa Kanya tayo lumalapit. Sa oras na meron tayo, nagtatanong tayo sa Kanya, sino ang pagpapalain ko, Lord? Sino ang ibibless ko, Lord? Sa oras na kung saan ikaw ay punong-puno, nagtatanong ka sa Kanya, Lord, kanino ko ipapasa ito? Sa oras na kung saan ikaw ay kulang, sa Kanya ka lalapit, punuan mo ko.
Yun po ang sinasabing dependent sa Panginoon. Dependent sa Banal na Espiritu. Na anuman ang kalalagayan mo, masaya ka man o malungkot ka, meron ka man o wala, anuman ang kalalagayan mo, nakadepende ka sa Panginoon. Na kahit nasa tingin mo, malapit ka ng bumigay, malapit ka ng bumaksak, di ba? Tatawag ka pa rin sa Kanya, Lord, help me. Di ba? Holy Spirit, help me. Di ba? Tatawag ka pa rin sa Kanya. Yun ang dependent. Yun ang ibig sabihin ng pagdepende sa banal na Espiritu. Di ba? Kaya nga po, kung nakikita natin itong mga bagay na ito, na aware tayo sa Kanyang presensya, tayo ay handang makinig at tumugon sa Kanya, meron tayong alignment sa Kanya, meron tayong ongoing relationship sa Kanya, at tayo ay nakadepende sa Kanya, ito po yung mga bagay na ginagawa natin to honor the Holy Spirit. Diba? To honor the Holy Spirit. Ito yung ginagawa natin. Para ang Banal na Espiritu ay malugod sa atin. Malugod sa atin. In simple way, to picture it out, in simple way po, kapag tayo po ay nananalangin, nakikipag-usap sa Panginoon, at tayo po ay nakikinig sa Diyos, ibig sabihin, reflection. Pag sabing reflection, ibig sabihin, nire-reflect natin, ano ba yung mga bagay na ginawa sa akin ng Panginoon ngayong araw na to? Ano yung mga bagay na binigay niya sa akin ngayong araw na to? Ano yung mga bagay na dapat kong ipagpasalamat sa Panginoon? Diba? O kaya conviction. Ano mo yung mga bagay na sinasabi sa akin ng Panginoon na dapat kong alisin, dapat kong baguhin, dapat kong iwaksi sa buhay ko. Diba? Kapag ikaw ay nananalangin sa Panginoon, nakikinig sa Kanya, at kapag ikaw ay sumusunod sa Kanyang kalooban, nag-a-adjust ka. Kasi tandaan po natin, may mga pagkakataon sa buhay po natin na meron tayong plano, meron tayong gustong gawin, pero sasabihin sa'yo ng Banal na Espiritu, huwag yan ang gawin mo, ito ang gawin mo. Ang gagawin mo doon, mag-a-adjust ka. Bakit? Kasi kailangan mong sumunod sa Diyos. Diba? Kapag ito ang ginagawa po natin, we honor the Holy Spirit. Diba? Nanalangin tayo, nakikinig tayo sa Kanya, at tayo po ay sumusunod sa Kanya. Diba? Tayo po ay sumusunod sa Kanya. Kaya po, importante na malaman natin that yung entry po natin is about, yung dinalakay ng unang Sunday is about honoring the Holy Spirit. At ngayon naman po, paano ba tayo lalakad? Paano ba tayo lalakad? Ang pinakamalaking tanong po ngayon umaga is, what does it mean to walk in fellowship with the Holy Spirit? Yun po ang pinakamalaking tanong. Kasi alam na natin kung paano i-honor ang Banal na Espiritu. Diba? Sabi doon sa Galatians 5:16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the flesh. Diba? Walk in the Spirit. Kapag in-honor mo ang Banal na Espiritu, dapat ang kasunod noon, lumalakad kang kasama ng Banal na Espiritu. Maganda ino-honor mo siya, pero mas maganda rin na dapat lagi mo siyang kasama. Diba? Lagi ka naglalakad na kasama mo ang Banal na Espiritu. Diba? Paano ako mamumuhay na may pakikisama sa Banal na Espiritu? Ito yung malaking tanong ngayon po umaga. Paano ba ako mamumuhay na may pakikisama sa Banal na Espiritu? Unang-una, you can know that you are walking the Spirit by testing yourself to see if you are in the faith. Malalaman mo na ikaw ay lumalakad sa Banal na Espiritu kung sinisiyasat mo ang iyong sarili, kung ikaw ay lumalakad sa pananampalataya. Basahin po natin ating pong teksto. 2 Corinthians chapter 13, verse 5 hanggang 6. Hindi po ating teksto, kundi yung 2 Corinthians chapter 13, kasama po sa ating pong teksto. Kasi ang teksto po natin ay 13, ang ating pong batayan o ang ating pong kinunan ay walang iba kundi 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Dahil
Pag binasa po kasi natin ang 2 Corinthians chapter 13, dito po nakapaloob kung paano tayo lalakad sa banal na Espiritu. Di ba? Dito nakapaloob. Maiksi lang po siya pag binasa nyo, pero napakalaman. At na makikita ninyo, paano ba ako lalakad na kasama ang banal na Espiritu. Kaya nga po, 2 Corinthians chapter 13, verse 5, basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. Examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourself. Do you not know yourself that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Verse 16. But I trust that you will know that we are not disqualified. We are not disqualified. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, kapag alam mo na ikaw ay lumalakad sa banal na Espiritu, kapag alam mo na kasama mo ang banal na Espiritu, ikaw din po ay magkakaroon ng tinatawag na pagsisiyasat ng iyong sarili. Yung tinatawag na self-evaluation. Sabi ni Pablo, basahin po natin ulit yung 13 verse 15. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourself. Di ba? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ba ay lumalakad sa pananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, ang sinasamahan ng banal na Espiritu, ang sinasamahan ng Diyos ay yung mga taong lumalakad sa pananampalataya. Lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Lumalakad kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay. Lumalakad kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga sabi ni Pablo na sumulat ng Korinto, sabi niya, examine yourselves. At hindi ba pa kayo nagtatanong, bakit po sinabi ni Pablo na sumulat, si Pablo sa paggabay ng mga Espiritu, sinulat niya to, sabi niya rito, examine yourselves as to whether. Bakit examine yourselves? Pwede naman examine yourself. Bakit yourselves? Ang kausap niya rito ay mga taga-Korinto, yung church sa Corinthians. At ito po ay kalipunan ng mga tao. Ang sabi niya rito, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Plural. Pwede naman niyang gawin singular para maging personal. Pero bakit naging plural ang pagkakadeliver ni Pablo dito? Isa sa mga dahilan na nakita ko is, hindi mo ma-examine ang sarili mo, hindi mo masisiyasat ang sarili mo on your own only. Pwede naman, ma-examine mo yung sarili mo na ikaw mag-isa, magkaroon ka ng self-evaluation, reflection, at makita mo kung ano yung conviction sa iyo ng Banal Espiritu. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay kailangan na yung mga believer, yung mga tao na kaisa mo sa pananampalataya, yung mga tao na kaisa mo sa Espiritu, ay handa ka rin makinig sa kanila. Handa ka rin magpa-examine sa kanila. Bakit po? Kasi nga, may mga pagkakataon sa buhay natin na meron tayong mga blind spot na tinatawag. Ano yung mga blind spot? Yung mga pagkakataon sa buhay natin na akala mo ikaw ay tama, nakatayo sa tama at ikaw ang tama, pero sa mata ng Diyos at sa mata ng kapwa ng ibang tao, lalo-lalo ng kapwa mananampalataya mo, hindi ka tumatayo sa tama. Bakit? Kasi nga, nasa isip mo, ikaw lang ang tama. Diba? Ikaw ang tama. Ito ang nakasulat sa salita ng Panginoon. Ito ang binasa ko eh. Ito yung nakasulat dito eh. Diba? Kaya nga, dito sa binasa natin, 2 Corinthians chapter 13, verse 5, yourselves, ibig sabihin, binibigyan tayo ng hint ni Pablo, ng Banal na Espiritu, na may mga times at pagkakataon sa buhay natin na kailangan natin makinig din sa mga kapatiran na nagko-correct sa atin, nagre-rebuke sa atin, nagtuturo sa atin. Di ba? Nagtuturo sa atin. Bakit po? Kasi nga po, doon natin malalaman na tayo po ay handa, na tayo po ay lumalakad sa Banal na Espiritu. Kapag ikaw ay handang tumanggap ng correction, kapag ikaw ay handang tumanggap ng katuruan, kapag ikaw ay handang tumanggap ng rebuke, di ba? Kapag ikaw ay lumalakad sa Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu, palalambutin niya ang puso mo, palalambutin niya ang damdamin mo. Na kapag kinorek ka, magpapasalamat ka sa taong nag-correct sa'yo. Di ba?
Kapag nirebuke ka, yung tao nag-rebuke sa'yo, matututunan mong maunawaan kung ano yung sinabi niya. Kapag ikaw ay tinuruan, ikaw ay handang magpasakop at makinig. Diba? Kaya nga, kapag ikaw ay lumalakad sa banal na Espiritu, kapag kasama mo ang banal na Espiritu, ikaw ay teachable. Tandaan po natin yan. Pero kapag ikaw ay hindi lumalakad na kasama ang banal na Espiritu, ikaw yung pinakamatigas ang ulo sa lahat. Diba? Bakit? Kasi nga, yung gusto mo, yung nasa isip mo, at yung mga bagay na naisin mo, ang tingin mo ay tama. Diba? Ay tingin mo tama. Kaya nga, doon sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5, hindi siya singular, plural. Kasi gagamitin, sometimes, the Holy Spirit will use people or person na magko-correct sa'yo, mag-rebuke sa'yo, magtuturo sa atin. Diba? Kailangan natin makinig. Diba? Kailangan natin makinig. It talks about self-evaluation and conviction to do what is right and pure in the sight of God and others. Diba? Ito pong pagsisiyasat ng ating sarili, ito po ay self-evaluation po natin. Diba? Self-evaluation natin, conviction po natin kung ano ba yung mga bagay na dapat pong ayusin, dapat pong linisin, dapat pong i-remove sa atin. Alam niyo po sa Bible, meron kayong mababasa na si Joseph, yung anak si Joseph po, the dreamer, na siya po ay tinukso ng asawa ni Potiphar. At araw-araw siya po ay tinutukso nung asawa ni Potiphar. And take note, ang asawa po ni Potiphar ay hindi po basta-basta babae. Magandang babae po to. Pag ikaw ay asawa ng isang pinakamataas sa lipunan ng panahon na yon, maganda ang asawa mo. Diba? Maganda ang asawa mo. And therefore, itong asawa ni Potiphar, lagi pong tinutukso, araw-araw tinutukso si Joseph. Pero araw-araw tumatanggi si Joseph. Ang sabi ni Joseph, paano ko magagawa sa Diyos ang isang karumal-dumal na bagay na ito? Take note of this. Hindi niya pa ginagawa yung kasalanan. Hindi pa siya umi-step doon sa tinatawag na simple deeds na tinatawag. Pero sa kanyang isipan at sa kanyang puso, karumal-dumal na yung kanyang gagawin. Diba? Ganong katindi yung examination ni Joseph sa kanyang sarili. Ganong katindi yung testing niya sa kanyang sarili. Na talagang pag nakita niya na masama, nakikita niya kaagad kung masama o mabuti. Nakikita niya kaagad kung puti o itim. Nakikita niya kaagad kung ito ay galing sa Diyos o hindi galing sa Diyos. Ganun katindi ang kanyang examination. Ganun katindi yung kanyang self-evaluation, yung kanyang conviction, yung kanyang pong rooted sa salita ng Panginoon na talagang sabi niya, paano ko magagawa itong karumal-dumal na bagay na to? Hindi niya pa ginagawa. Wala pa siyang ginagawa. Pero sinabi niya ng karumal-dumal to. Diba? Karumal-dumal. May mga tao na nagkasala na, pero sa kanila, baliwala pa rin. Bakit? Kasi nga, hindi nag-i-examine ng kanilang sarili. Hindi tinitest yung kanilang sarili. Dapat itest po natin yung ating pong sarili. Hindi natin dapat itest ang iba. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos po ay nakatuon sa atin, sa bawat isa sa atin. Personal ang dealing sa atin ng Panginoon. Kung meron man nakikita kang mali sa iba, ang Diyos ang magdi-deal sa kanya. Ang dapat i-deal mo, yung sarili mo. Bakit? Yun ang nakasulat sa kanyang salita. Examine yourselves. Diba? Examine natin yung ating sarili. Diba? Diba? Hindi man sinabi doon, examine others. Pag sinabing examine others, may lisensya tayo na tingnan natin yung iba. Diba? Pero ang sabi doon, examine yourselves. Diba? Yun inyong kanya-kanyang sarili. Diba?
Kaya kailangan pag lumalakad tayo sa banal na Espiritu, ini-examine natin yung ating sarili. Tinetest natin yung ating sarili. Ito ba'y kalooban ng Diyos o hindi? Ito ba'y galing sa Diyos o galing lang sa aking sarili? Ito ba ay patungo sa landas ng katwiran o patungo sa landas ng kapahamakan? Di ba? Nag-i-examine po tayo ng ating sarili. Pangalawa, you can tell that you are walking in the Spirit when you choose not to do evil. You can tell that you are walking in the Spirit when you choose not to do evil. Masasabi mo na ikaw lumalakad sa banal na Espiritu kapag pinili mo na huwag gumawa ng kasamaan. Makikita po natin to sa 2 Corinthians chapter 13, verse 7. 2 Corinthians chapter 13, verse 7. Basahin natin mga kapatid. Ready? 1, 2, 3. Now I pray to God that you do no evil, not that we should appear approved, that you should do what is honorable, though we may seem disqualified. Diba? Yung first sentence po doon, sabi doon, now I pray to God that you do no evil. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang panalangin ko sa Panginoon na huwag kayong gumawa ng anuman kasamaan. At makikita din po natin sa Psalms 97 verse 10. Psalms 97 verse 10. Basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. You who love the Lord hate evil. He preserved the soul of His saints. He delivered them out of the hand of the wicked. Sabi po doon sa first sentence, you who love the Lord hate evil. Diba? Tandaan po natin to. Ang banal na Espiritu ay galit sa lahat ng uri ng kasamaan. Kapag kasamaan, hindi gusto ng banal na Espiritu. Diba? The Holy Spirit hates all form of evil. Anuman anyo ng kasamaan. Ito man ay pagsisinungaling, ito man ay pagsasalita lang hindi maganda, ito man ay unforgiveness, ito man ay galit, ito man ay anuman kasalanan na meron tayo, lahat ng yan ay hindi gusto ng Diyos. Hindi gusto ng banal na Espiritu. Para malaman mo na ikaw lumalakad sa banal na Espiritu, kailangan kamuhian mo lahat ng anyo ng kasamaan. Lahat ng anyo ng kasamaan. Hindi lamang kasamaan, kundi lahat ng anyo ng kasamaan. Bakit po? Kasi ang kasamaan po ay may iba-ibang anyo. Di ba? May mga iba-ibang anyo. May maliit, may medium, may large, di ba? Na kasamaan. Di ba? Ano man uri ng kasamaan, di ba? Hindi mo na kailangan sukatin yan. Basta kasamaan, hindi natin dapat gawin. Bakit po? Kasi nga po, hindi po tayo sasamahan at hindi tayo makakalakad ng kasama na banal na Espiritu kapag tayo po ay lumalakad sa kasamaan. Di ba? Sa kasamaan. Ano man kasamaan. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, ang isang mananampalataya po, ang isang totoong mananampalataya, kahit ano pong mangyari, hindi po aalis sa Panginoon. At kapag sinabi mong hindi ka aalis sa Diyos, ibig sabihin, ikaw ay lalayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Diba? Gaano man kahirap, gaano man ka-painful, gaano man katindi yung mamuhay sa katwiran, sa kabanalan, gaano man kahirap para sa iyo na mamuhay sa kabanalan, sa katwiran, kapag ang banal na Espiritu ang sumama sa iyo, ang lumakad sa iyo, nakasama mo, makakapagpatawad ka. Makakalaya ka sa lahat ng uri ng kasamaan. Makakapagbigay ka ng magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng kagalakan, magkakaroon ka ng tinatawag na deliverance. Bakit? Kasi nga, ayaw mo sa kasamaan. Di ba? Ayaw mo sa kasamaan. May mga testimony po akong napakinggan, mga ilang tao napakinggan ko na sinabi nila, Lord, ayoko sa kasamaan. At alam niyo po,
hanggang ngayon nagpapatuloy sa Diyos. At ako naniniwala na sila'y magpapatuloy hanggang sa pagdating ng Panginoon. Bakit? Kasi dineclared nila. Dineclared ng labi nila. Sinabi na kanila ng labi, Lord, ayoko sa kasamaan. Ayoko sa kasalanan. Ayoko na mamuhay sa karumihan. Ayoko na lumayo sa Diyos. At dahil dineclared nila yon, dahil sinabi nila yon, tinulungan sila ng Panginoon. Kailangan po natin piliin na lumakad na kasama ng Banal Espiritu, mga kapatid. At kamuhian natin lahat ng uri ng kasamaan. Lahat ng uri ng kasamaan. Kaya ay chismis, kaya ay anuman kasamaan na meron na nasa tingin natin, alisin po natin. Di ba? Hindi po tayo perpekto. Ang mga Kristiyano ay hindi po perpekto. Pero tayo po ay pinaging perpekto ng Panginoon. Nagiging progresibo yung ating pong buhay. Bakit po? Kasi araw-araw, tinutulungan tayo ng Banal Espiritu na mabago ang ating pag-iisip, mabago ang ating puso, mabago ang ating pong kaluluwa, mabago ang ating buong pagkatao. Diba? Mabago ang ating buong pagkatao. Ang buhay Kristiyano po ay progressive. Hindi siya perfect. Progressive po siya. Ibig sabihin, nagpapatuloy sa landas ng kabanalan. Progressive po. Diba? Nagpapatuloy po tayo. May mga times na kung minsan, parang gusto mo nang gumibap, gusto mo nang bumigay, para bang hindi ko na kaya, Lord, parang hindi ko na kayang mamuhay sa katwiran. Lahat ng tao na nasa paligid ko, puro korap. Ako na lang ang natitira. Diba? Ako na lang ang natitira. Pero ano sabi ng Panginoon? Meron pa akong remnant. Meron pa akong remnant na kasama mo. Diba? Meron pa akong mga tao na kasama mo, na magdilingkod. Kasama mo. Diba? Kasama mo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, piliin po natin na lumakad na kasama ng Banal na Espiritu. Layuan po natin, kamuhian po natin lahat ng anyo ng kasamaan. Lahat ng anyo ng kasamaan. Pangatlo, you will know that you are walking in the Spirit if you stand for the truth. You will know that you are walking in the Spirit if you stand for the truth. Malalaman mo na ikaw ay lumalakad sa Banal na Espiritu kapag ikaw ay tumatayo sa katotohanan. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 13, verse 8. Verse 8. Ready? 1, 2, 3. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Diba? Ulitin po natin mga kapatid, mga minamahal. Yung para bang kumain na tayo ng almusal sa katanghalian, pati na merienda. Okay? Ready? 1, 2, 3. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Diba? Basahin din po natin yung John 14, verse 6. Ready? 1, 2, 3. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Diba? I am the way, the truth, and the life. Diba? Ang katotohanan ay walang iba kundi ang atin, Panginoong Jesucristo. Sabi sa 2 Corinthians chapter 13, verse 8, wala tayong gagawin na against sa katotohanan, kundi lahat ay para sa katotohanan. Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin ay para lamang kay Jesus. Para lamang sa katotohanan. Di ba? Tumindig tayo sa katotohanan. Malalaman mo na kasama mo ang Banal na Espiritu kapag ikaw ay namumuhay at tumitindig sa katotohanan. Anuman bagay na mali, hindi mo tatayuan. Kung ano ang tama, yon ang tatayuan mo. No matter what happened, kahit ito ay magbunga ng mga bagay na kung saan ay parang pangit, pero tandaan po natin, kapag tumayo tayo sa katotohanan, yung mga bagay na iniisip natin at sa tingin natin ay pangit, ito po ay aayusin ng Diyos. Diba? Aayusin ng Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon,
I am the way, the truth, and the life. Diba? And the life. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, gusto ng Banal na Espiritu. Tandaan po natin, ang Banal na Espiritu ay lagi pong ipo-point out ang Panginoon Hesukristo. Diba? Laging ipo-point out ang Panginoon Hesukristo. Kung ano ang sinabi ng Panginoon Hesukristo, yun ang ituturo ng Banal na Espiritu. And therefore, dahil ang Banal na Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon Hesukristo, hindi siya magiging against sa katotohanan, kundi ang sasabihin lamang ng Banal na Espiritu ay pawang katotohanan. Diba? Pawang katotohanan. Walang sasabihin sa atin ang Banal na Espiritu na mali. At wala siya sasabihin sa atin na maglalagay sa atin sa kaguluhan o distraction. Lahat ng sasabihin sa atin ng Banal na Espiritu ay sa katotohanan lamang. Diba? Kapag may pumasok sa isipan mo, may bumulong sa iyo na hindi sa katotohanan, hindi sa Banal na Espiritu yan at hindi sa Diyos yan. Yan ay galing sa sarili mo. Diba? Galing sa sarili mo. Pag sinabi mo, pwede ka naman pumasok dyan eh. Kahit na one way yan kasi wala naman, gabi na ngayon eh. Pasukin mo na. Diba? Pasukin mo na. Pag yun ang narinig mo, hindi Diyos yun. Sarili mo yun. Bakit? Kasi nga, kaya may nakakakita sa iyo o wala, titindig ka sa tama. Titindig ka kung ano ang nararapat. Di ba? Nararapat. Di ba? Kaya may nakakita sa iyo o wala, doon ka pa rin sa tama. Di ba? Doon ka pa rin sa tama. Kailangan magsinungaling ka na kasi pag hindi ka nagsinungaling, mapapahamak ng taong to. Sige ka, ikaw rin. Baka mamaya, mamatay ito dahil sa'yo. Di ba? Dahil sa'yo. Mga kapatid, mga minamahal, hindi galing sa Diyos yun. Di ba? Kapag ito ay galing sa Panginoon, ito ay nasa katotohanan. Di ba? Nasa katotohanan. Ano mang bagay na sa katotohanan, sasamahan ng Banal na Espiritu. Di ba? Kapag ito ay nasa kamalian, nasa pagsisinungaling, nasa pagkukunyari, kailanman hindi pwedeng samahan ng Banal na Espiritu. Di ba? Hindi tayo ipapahiya ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, mga minamahal. Iko-convict ka niya. Hindi niya tayo ipapahiya. Hindi gawain ng Banal na Espiritu na mamahiya. Nasasabihin niya, itong taon to nagkasala, dapat ito parusahan. Hindi. Ang Banal na Espiritu ay iko-convict tayo. Ikaw mismo iko-convict kaya na mali ang ginawa mo. At kapag dahil mali ang ginawa mo, ang Banal na Espiritu ang tutulong sa iyo para maitama mo kung ano yung pagkakamali mo. Diba? At hindi ka niya ipapahiya. Hindi ka niya ipapahiya. Ang Banal na Espiritu po ay, kaya nga, the Holy Spirit will shape us and He will not shame us. Hindi niya tayo ipapahiya. Diba? Kaya nga dapat tumayo tayo sa tama. Diba? Tumayo tayo kung ano yung nararapat. Diba? Kapag kasama natin ang Banal na Espiritu, lumalakad tayo sa Banal na Espiritu, tayo po ay tatayo kung ano yung tama. Kapag sinabi ng anumang bagay na narinig natin na against sa katotohanan, ito po ay ating pong iwinawaksi. Inaalis po sa ating isipan, sa ating puso. Di ba? Sa ating puso. Di ba? Na anumang bagay na narinig natin na mali, di ba? Na mali, ay aalisin po natin sa ating pong puso, sa ating pong kalooban. Katotohanan. Kaya nga po ako po, tinigilan ko na muna, naglaylo muna po ako sa Facebook. Kasi po sa Facebook, ang daming mga bagay na mapapakinggan ka na wala na sa katotohanan. At nagbibigay sa iyo ng stress, nagbibigay sa iyo ng alalahanin, ng takot, di ba? Kumbaga, pinili ko na maglaylo sa Facebook. Bakit po? Kasi nga, wala na akong mapakinggan na totoo. At ang pinili ko ay magbasa, mag-meditate na salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi dito tayo makakakita ng totoo. Ng totoo. Kung ano yung nakasulat dito, ito yung totoo. Tandaan po natin, sino man tao na magturo ng against sa salita ng Panginoon ay sinungaling. Bakit po?
Kasi ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos. At kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos, ito ay dito ibinabatay ng Banal na Espiritu yung sasabihin niya sa atin. Kapag tayo lumalakad sa Banal na Espiritu, lahat ng sasabihin niya, ipapaalala niya sa atin yung salita ng Diyos. Segue ko lang po, ibabalik ko rin po. Segue ko lang po. 2 months ago o 3 months ago, habang ako po ay nakahiga doon sa aming pong kwarto, yung aming pong anak ay lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, "Pa, meron ka bang English na Bible?" Sabi ko, "Di ba meron ka ng Tagalog na Bible?" Sabi niya, "Hindi, kailangan ko ng English na Bible eh." Nung marinig ko yun, tuwang-tuwa po ako. Bakit po? Kasi yung anak ko humihingi po ng Bible. Sa sobrang tuwa ko, sabi ko sa kanya, ito, anong gusto mo, yung NIV o yung RSB? RSB, Revised Standard Version. At pinili niya yung RSB. Yung RSB, yung Revised Standard Version. Kasi po, hindi ko na ginagamit yun eh. Hindi ko na ginagamit yun. Sa tingin niya kasi ginagamit ko yung NIV. Yung NIV. Alam niyo po, sa isang magulang na mananampalataya, na may anak, katuwaan mo na mapakinggan na anak mo na humihingi sa'yo ng Bible. Bakit po? Kasi buhay ang Espiritu noon. Pag ang tao humihingi sa'yo ng Bible, ibig sabihin, buhay ang kanyang Espiritu. Kasi gusto niyang kumain ng salita ng Panginoon. Gusto niyang makinig ng salita ng Panginoon. Gusto niyang lumapit sa Diyos kapag humihingi sa'yo ng Bible. May mga tao kasing binibigyan mo na ng Bible, ang sasabihin sa'yo, bakit ito? Sana pinera mo na lang. Diba? Bakit ito? Sana pinera mo na lang. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, ang katotohanan ay nasa salita ng Panginoon. At kapag mahal mo ang salita ng Diyos, ikaw ay lumalakad, ikaw ay kasama ng banal na Espiritu. Diba? Ng banal na Espiritu. Kaya importante na tayo po ay tumatayo sa katotohanan. Tayuan po natin kung ano ang nakasulat sa salita ng Panginoon. Diba? Kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. Diba? Yun po ang tayuan po natin. Pang-apat, you will know that you are walking in the Spirit when you are aware that you are complete in Christ. You will know that you are walking in the Spirit when you are aware that you are complete in Christ. Malalaman mo na ikaw ay lumalakad sa Espiritu kapag lagi nasa isipan mo na ikaw ay kompleto kay Kristo. Kung babasahin po natin yung 2 Corinthians chapter 13, verse 9. Basahin po natin mga kapatid. For we are glad when we are weak and you are strong, and this also we pray that you may be made complete. Sa 2 Corinthians chapter 13, verse 11. Ready? 1, 2, 3. Finally, brethren, farewell. Become complete. Be of good comfort. Be of one mind. Live in peace, and the God of love and peace will be with you. Kung pupunahin po natin sa 2 Corinthians chapter 13, verse 9 and verse 11, dalawang beses binanggit yung salitang complete. Complete. At kung babasahin natin ang Colossians chapter 2, verse 10. Basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. You are complete in Him who is the head of all principality and power. Ulitin po natin mga kapatid. You are complete in Him who is the head of all principality and power. You are complete in Him. Tayo po ay kompleto. Ano bang ibig sabihin ng kompleto? In Scripture, the word complete generally means matured or fully equipped according to God's purpose. Matured or fully equipped. Whole. Ibig sabihin ng kompleto, ikaw ay buo, ikaw ay matured, ikaw ay sinangkapan para gawin ang kalooban ng Diyos.
Yun po ang ibig sabihin ng complete. Pag sinabing complete, nasa isipan mo na hindi ka kulang. Ang Diyos ay nasa iyo. Pag sinabing complete, ibig sabihin, kung meron kang sakit o karamdaman, wala kang sakit, wala kang karamdaman, kundi ikaw ay kompleto, ikaw ay pinagaling ng Diyos. Pag sinabing complete, ibig sabihin, you are more than enough. Di ba? Hindi ka laging kulang, kundi ikaw ay laging sapat. Di ba? Kaya nga po, kapag ikaw ay lumalakad na kasama ang banal na Espiritu, ibig sabihin, ikaw ay kompleto. Walang kulang sa'yo. Hindi mo sasabihin sa'yo, ay wala akong pinag-aralan eh. Ay wala akong degree eh. Ay wala akong ganito, wala akong ganyan eh. Di ba? Hindi yun ang isipin mo. Kundi ang isipin mo na ikaw ay kompleto dahil kay Kristo. Diba? Ikaw ay kompleto. Kapag ikaw ay tinawag niya, kapag ikaw ay pinili niya, kapag ikaw ay pinaging banal niya, ibig sabihin, ikaw ay kompleto. Walang kulang sa'yo. Kapag ito ang nasa isipan po natin, na tayo po ay kompleto, ibig sabihin, kasama mong lumalakad ang banal na Espiritu. Pero pag nasa isip mo lagi yung mga bagay na wala ka, yung mga bagay na sa tingin mo hindi mo kaya, yung mga bagay na sa tingin mo ay negatibo, ibig sabihin, hindi ka lumalakad na kasama ang banal na Espiritu. Kapag lumalakad ka na kasama ang banal na Espiritu, ang tingin mo sa sarili mo, kompleto ka. Walang kulang sa'yo. Kasi ganito po, no? Bago ka pa man gamitin ng Panginoon, bago ka pa man tawagin ng Panginoon, bago ka pa man itayo ng Panginoon sa pulpito o anuman larangan ng paglilingkod sa Panginoon, alam niya na kung ano ang kailangan mo. At ito ay ipinrovide niya na. Tandaan po natin to. Anumang bagay na sa tingin natin ay talaga na kulang tayo, ang Diyos po ang kukumpleto sa atin. Take note, hindi ko sinabi magpupuno. Ang sinabi ko, kukumpleto sa atin. Kasi pag magpupuno, ibig sabihin, pwede ka pang mawala ng laman. Pero pag sinabing kukumpleto sa atin, ibig sabihin, kahit kailan, hindi na pwedeng mawala sa'yo. Bakit? Kasi kumpleto ka na. Diba? Ano mang bagay na ibinigay sa'yo ng Panginoon, inilaan sa'yo ng Diyos, ano mang bagay na mana sa'yo ng Panginoon, ito po ay kumpleto na. At ito po ay hindi na pwedeng alisin sa atin. Bakit po? Kasi nga ito ang gagamitin ng Diyos para tayo ay maging kompleto. Diba? Maging kompleto. Ano man kahinaan natin, ang Diyos po ang magkukumpleto sa atin para maging malakas po tayo. Ano man bagay na sa tingin natin ay hindi natin kaya, ang Diyos ang kukumpleto sa atin para makayanan natin at mapagtagumpayan natin ano man bagay na yon. Ano man bagay na sa tingin natin ay mahirap para sa atin, ang Diyos ang kukumpleto sa atin para makita natin na tayo ay nagtatagumpay. Diba? Nagtatagumpay. Ano man bagay na kailangan po natin, ang Diyos ang kukumpleto po sa atin. Kaya malaman natin na ang Banal na Espiritu ay kasama po natin kapag sa isipan mo, sa puso mo, sa kalooban mo, masasabi mo sa sarili mo, kumpleto ako. Diba? Kaya kong gawin lahat ng bagay dahil kay Kristo. Diba? Dahil kay Kristo.